kalingap yung vlogger Pwede. na pinablog sa'yo. So, pag kalingap, kuya, kumbaga, kung kalingap siya, may permahan pa rin pala, no? Apo. So, meron tayong nagawing mga ganung Oo. mga kasunduan doon sa ating mga beneficiaries. Matulungan. Di po baga? Tama, Kuya Bal. Hindi sisilipin mo na mas malaking kita mo. Hindi po. Actually, sa yung nga, nababanggit natin, no? Napapaliwanag natin. Actually, hindi artist ang pinakamalaki na kukuha dyan, no? Yung producer. Producer ang malaki talaga dapat kinikita dyan. And then, director. Pero main talaga dyan yung producer. Kasi siya ang nag-produce, siya ang gumastos. Actually, yung idea, no? Pinakamahirap sa lahat, guys. Yung idea nung pagbablog. Kung paano gagawin, saan sila magbablog, ano yung mga diskarte, ano yung moment na gagawin nila. So, yung idea na yung guys, binabayaran yun, yung natawag natin intellectual property. Yung mga idea na yun, hindi nila nakita yon. Ang nakita lang nila, ang feeling nila, dahil sikat na sila, kumbaga parang, dahil kung hindi na makikikita kung wala kami. So parang sa akin opinion ko lang po So hindi nila naisip yung intellectual property, yung idea ni Kalinga Prob about dun sa ginagawa nilang setup sa mga vlog. Hi guys, magandang araw. Ang sabi ng kaibigan mo. At ito na naman po ang paborito nyo reactor, ang nag-iisang baliw pero nakakaaliw, nag-iisang Marzano TV 2.0. At ngayong araw guys, react po natin ang live ni Kuya Bal Santos Matubang na may pamagat, sino pa kayang pamilyang walang modo? Pero parang tinalakay ata dito ni Kuya Bal dito yung about guys sa yung about dun sa bagong rules, no? Kasi 'di ba nagkaroon ng issue dito kay Beyonce, no? Na lumalabas, gusto niya ipa-delete yung mga video and then ginamit nga nila yung salitang ginamit nila yung pangyayari na kung may kasulatan bang nangyari. So, it turns out wala daw kasulatan. Pero alam naman natin sa mga video nakita natin, napanood natin na uma-agree yung magulang. Pero this time, so dahil nga nagkaroon ng mga ganitong mga issue, parang may bagong rules na i-implement si Kuya Bal, especially sa mga vlogger. At alamin natin yung guys At syempre, bago tayo mag-start, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin, especially yung mga tita natin dyan, kala Tita Virginia Rapir, kala Mama Litz, at syempre kala Ma'am Roslyn Molina, kala Tita Alicia Antonio, kala Mami Zu, kala Teacher Terry, and of course kala guys, sa lahat ng mga Team Milk International, at syempre sa lahat ng mga tita natin dyan. At yung mga solid, lalo sila Ma'am Eva Marie, sila Chan Chan, yan. And siyempre si Ma'am Freya May, nandiyan din. Saka marami pang iba. And siyempre si mga members natin dyan, no? At kay Ma'am Michelle Gubadon, napaka-solid sa atin yan. Ma'am, thanks so much. At siyempre kay Ma'am Susan Vergara. Ma'am Susan Vergara, Mami, thank you po. At maraming salamat at samahan nyo guys nagmuha ng video reaction. Siyempre shoutout natin lahat ng mga nagmamahal sa Kalingap. Siyempre sa pangulo ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at siyempre ang direktor na nagpapaviral, Kalinga Prob. At siguro hindi ko papatagalin guys at panoorin natin na may pamagat to na na sino pa kayang pamilyang walang modo. Tara, panoorin natin. Maritapia. Bawat vlog po ng Kalinga po ibayad po ang lahat ng mga na-vlog po natin. So lahat pala ng vlog bayad, okay? Bayad po sila. Kasi meron silang natatanggap bawat vlog. Mayroong mga vlogger dito na walang binibigay sa mga binablog. Wala naman siguro. Halos lahat ng binablog natin, bayad. Kung yung video po nakuha, 30 minutes vlog, 15, kung i-upload mo yan, wala na sila doon. Kung mag-trending doon, mga kaibigan. Kung walang views, wala na rin po sila doon.
Sapagkat yung bawat vlog po ng Kalingap Vloggers, bayad. Bayad po yan. May bigas, grocery at pera. So hindi lang pala pera 'yon, no? Pati pala bigas kasama rin, no? Mhm. Lahat ng vlog po namin, bayad. Ibig sabihin po yung vlog namin, yung video ay pag-aari po namin. 'Yun. 'Yun ang maganda. Sapagkat binayaran po sila 'Yun ang sa maganda, bawat di ba? vlog po. Kung i-upload namin, nasa amin na po yun. Kung i-upload Oo. namin. Tama. Kung walang views, nasa amin na rin po yun. Ganun talagang buhay, may views o wala. Kung mag-trending, nasa amin din po yun. Oo, kasi depende yan eh. Hindi naman porket in-upload mo, so ma-expect mo na magkakaroon ng views, no? So, minsan na nangyayari kasi based sa mga experience ni Kuya Bal, di lumalabas ano pa siya, tawag dito? Hindi pa siya kumita. 'Di ba? Parang ang liit lang ng views. Dapat yung nabigyan, magpasalamat na lang po sila. Huwag nilang isiping pinagkakapirahan. Yes. Vlogger tayo eh. Vlogger po tayo. Di man po lahat ng vlog nagtitrending eh. Oo. Depende talaga sa sa viral, no? Kung mag-trending man, mas mabuti. Oo. Mas malaki ang tulong na makarating sa kanila. Like Beyonce. Dahil sa love team ng ITZY, pinatrending ni Kalinga Prab, nakilala, ang ginawa nila, inako yung popularity Oo. na ginamit lang daw sila. Yun ang masakit doon, Kuya Bal, no? Parang si Kalinga Prab gumasto, si Kalinga Prab man nag-create ng idea. Actually, yung idea, no, pinakamahirap sa lahat, guys. Yung idea nung pagbablog, kung paano gagawin, saan sila magbablog, ano yung mga diskarte, ano yung moment na gagawin nila. So, yung idea na yung guys, binabayaran yun, yung natawag natin intellectual property. Yung mga idea na yun, hindi nila nakita yun. Ang nakita lang nila, ang feeling nila, dahil sikat na sila, kumbaga parang, dahil kung hindi na makikita kung wala kami. So parang sa akin opinion ko lang po so hindi nila naisip yung intellectual property, yung idea ni Kalinga Prab about dun sa ginagawa nilang setup sa mga vlog. Yun ang binabayaran na malaki. Aanimo kahit may artista diyan kung wala namang kumbaga walang istorya yung movie, di ba? Minsan nanonood tayo ng pelikula based sa istorya eh. Pag pangit yung story, di natin pinapanood eh. Kahit sabi mo ang ganda ng artista, ang pogi ng artista, di ba? Minsan nanonood tayo dahil maganda yung istorya. Di ba? Hindi yan dahil sa artista lang. Sa istorya din nung palabas na pinapanood natin. So, tuloy natin to. Ano yun? Parang nabalik to data. Kung wala namang nag-vlog sa'yo, hindi ka naman makikilala. Yes, isa pa yan, kuya. Kung wala nag-vlog sa'yo, hindi ka makikilala. At the same time, dapat maisip ng mga binablog, hindi rin kayo makakakilala ng mga sponsor. Na ang nagiging problema, kapag sumikat, napapansin ko lang po ito, in general to, pag sumikat na itong vlogger, anong nangyayari? Hindi naman nila sponsor yon, inaangkin na nila. At the same time, syempre, yung sponsor, dahil nga, syempre, alam mo naman, and yet, kumbaga parang may mga chances na sponsor sila ng Kalinga, pero ang nangyayari, nakukuha na ng vlogger yung sponsor na yon. Supposedly, dapat sa Kalingap yun eh. Pero dahil nga medyo nagpo-focus tong mga sponsor sa iilang tao lang o ilang vlogger, so kaya tuloy nangyari, nagkakaroon ng wakwakan. Pero tama nga talaga yung sinasabi ng iba, talaga, at napapa-comment ko din to na mas magandang idea na yung isang sponsor, hindi lang isang tao yung tutulungan niya, dapat pangkalahatan. Wala ba, sabi din ni Sir, Birana, which is tama naman, di ba? Dapat kung as a sponsor ka, hindi lang isang tao sa tulungan mo, dapat marami. Kasi pag isa lang, later on, di mo napapansin, nauhukan na sa isang tao, tapos kapag yun, umayaw sa Kalingap, ayaw ka rin sa Kalingap. Kaya no wonder, ang hindi lang nawawakwak dito, actually akala natin ang nawawakwak lang dito yung vlogger, pero minsan may isip mo pati pala sponsor nawawakwak din eh. Parang vice versa, kung may ang sponsor winawakwak yung vlogger, minsan naman yung vlogger winawakwak yung sponsor.
No, ganun nangyari, di ba? Sponsor ng Kalingap, maagaw ng iba. Ito pag in general to guys, hindi yan very specific, no? Nag-a-analyze lang po ako. So, sa tingin nyo, di ba nangyari, no? Parang vice versa, nagwakwakan, ano? Ay, tuloy natin. Wala namang tutulong sa'yo. Naman. Kasi yung nag-vlog, trending, kilala, Mm. malakas ang channel. Yes, oh. Kung mag-vlog, kung i-vlog ka naman sa iba na wala din naman yun eh. Tama. Agree. Ibig sabihin po dapat, ano sila, tulungan. Tulungan dapat. Tama naman. Kung nag-trending man yung binablog, suportahan sila. Oh, dapat ganun. Magsuportahan po. Dapat ganun. Para lalo pa silang matulungan. Di po baga? Tama, Kuya Bal. Hindi yung sisilipin mo na mas malaking kita mo. Hindi po. Actually, yung nga, nababanggit natin, no? Napapaliwanag natin. Actually, hindi artist ang pinakamalaki na kukuha dyan, no? Yung producer. Producer ang malaki talaga dapat kinikita dyan. And then, director. Pero main talaga dyan yung producer. Kasi siya nag-produce, siya ang gumastos. Siyempre, siya ang makukuha ng malaking cut. Yung artista, siyempre, hindi ganun kalaki makukuha nun. Saka nakakita pelikula, artista nakakuha ng malaki. Laging producer yon. Kaya nga minsan, may mga artista sila pa yung producer. Para artist yung kita ng pelikula, sa kanila lang lahat yon. Kaya nga may mga director na siya pa yung producer, siya pa artista, paldo. Pero nangyari po yun, no? Ginagawa ng iba yun, producer din. Parang sila Big Soto, di ba? Meron silang production, no? Parang BS, di ba? Production, parang gano'n, no? Sila Big Soto, meron yung production, no? So, minsan sila yung artista, sila pa yung producer. So, kaya malaki yung nakukuha nila, no? Pero kung artista ka lang, hindi malaki ang makukuha mo as compare sa producer. I-search niyo po, di ba? Hindi gano'n. Kung may mag-sponsor dahil dun sa vlog nung vlogger, so magpasalamat na lang tayo. Ano yung mga biyayang natatanggap natin. Wala ka naman talo pag nabahayan po kayo, nabigyan ng ganito ganyan. Wala ka ng talo doon. Talagang paldo yung kuya, wala ang talo. Saka sabi ko nga, like ko pinapaliwanag, Kuya Bal, may mga OFW, ilang taon na sa abroad, wala nga bahay. Pero sila at young age, may bahay na sila, up and down pa. Talagang ako totoo ako, bahay lang, okay na ako, sapat na ako. May bahay ka lang, okay na yun. Kung di ka naman may vlog, di wala din. Oo, ito naman, agree ako. Wala ka ring pera. Dapat po yung mga na-vlog po natin ay magpasalamat kung ano man mayroon sila. True, agree ako dyan. So yun po, meron tayong ginagawang sa ating bagong office, Oo, Association of Charity Vloggers of the Philippines. Gumawa kaming kontrata. dapat talaga may kontrata, kuya, para win-win solution, di ba? Kontrata po. Nakapanood sa kontrata ay iba-vlog at yung video po ay pag-aari na po ng vlogger. Yun, tama dapat. Mag-usap kung magkano ang ibibigay bawat vlog. Then yung video po ay pag-aari ng vlogger. Vlogger, oh. Sa kanya na po yun. Hindi niya pwedeng ipa-delete. Mas maganda yung kuya, di ba? May permahan, tapos hindi siya makakahabol, di ba? Hindi po, bawal i-delete. Oh, bawal delete. Kasi bayad siya eh. Para binayaran mo yung video, yung vlog. Kung ayaw niya, walang problema. Hindi na siya, so pag ayaw niya kuya, hindi na siya bablog, ganun. Kung ayaw niya, wala namang problema doon eh. Kung ayaw niya magpa-vlog. Kumbaga walang pilitan. So mangyari, basta kung as long as pipirma ka, so consider the gusto mo. Pag hindi ka na mapipilitin. Okay. Walang problema, dapat may pirmahan. So ang mangyari kuya, pag hindi siya pumirma, hindi na siya iba-vlog, di ba?
Ibig sabihin po, kung mag-trending man yan, yung vlog mo, Mm. eh, wala na siya doon. Tama lang. Ganun po yan. Bawat vlog po, hindi na pwedeng bara-bara Dapat ganun. na wala pa yung beneficiary, wala pa yung target, naka-vlog ka na. Oo. Hindi na po pwede yung ganun. Na wala pa yung target mo, nagba-vlog ka na. Dapat po makausap muna yung iba-vlog mo. Pwede ka bang i-vlog? Pwede ko bang i-upload to? Ang Okay. palit ay bigas. Ito, isang sakong bigas. Perma. Yun po yun. Pag may nagpaabot ng tulong, yun din po ang gagawin po natin. Gawan ng kasulatan, galing kay ganito, tinanggap mo, pirma ka. Yun. Yun ang maganda. Tapos sa office ilagay yung mga document, mga papers, lahat Ayos. Pwede sa yun. opisina na po. Pwede, kuya. Okay. Maganda. Good idea. Para wala tayong problema. And then, yung magbablog, naka-ID. ID ko rito. Yan. Ha? Dapat yung vlogger po naka-ID. Ha? So, pag yan po ay na-repair ng barangay, pirma din po yan. Ganon. At hindi siya pwede magpa-vlog sa iba. Kasama doon, pag nag-trending, babalikan mo, another, kasunduan, na hindi ka pwedeng magpa-vlog sa iba. Oh. Maliban Pwede. na lang kung kalingap yung vlogger Pwede. na pinablog sa'yo. So, pag kalingap, kuya, kumbaga, kung kalingap siya, may permahan pa rin pala, no? Apo. So, meron tayong nagawing mga ganung Oo. mga kasunduan doon sa ating mga beneficiaries. Para may iwasan yung problema po pagdating ng panahon. Oo. Yun po yan. So, minsan, may isip mo, no? Kailangan din talaga mangyari itong ganitong mga bagay para magkaroon ng changes, no? Kasi minsan, may isip mo, ba't kailangan mangyari ito? Pero, it's high time na mangyari. Para sa akin, no? It's high time na maintindihan natin na talagang sa bawat problema, sa bawat issues na nangyari, mayroon kang matutunan. At the same time, mayroon changes na kailangan gawin. And tama naman din, no? Kailangan talaga may pirmahan, ano? Bawat vlog, perma. Sipin mo naman, na-vlog natin ng one year ago. Tapos, ngayon lang nagreklamo na nainitan. Pastilan. Pagka... Ay, salamat po sa nagpagkulay. So, ang mangyari, kada vlog, magpapapirma. Naisip ko naman, kasi parang masyadong matrabaho, no? Bakit kaya ayaw gawin nila, Kuya Bal, yung parang, contract for 1 year? Tapos nakapalo, kasi parang kada vlog, pipirma siya, no? So, naisip ko lang naman, no? Mas maganda siguro kung pipirma sila within 1 year. Ngara, within 1 year, yung contract. Para isang pirmahan na lang. Nasasabihin mo dito, from this period and till this period, papayag ka na ibablog kita sa lahat ng serye ko. At ikaw ay agree na ganito matatanggap mo, etc. etc. Kasi parang sa akin kasi, parang medyo matrabaho lang, ano? Kasi sabi ko, medyo parang matrabaho yung kada vlog, magpapirma. Pero bakit hindi gawing kada per year ang contract? Parang sa paupahan ng bahay, di ba? Per year lang minsan. Dito sa Singapore, pag umupaan ng bahay rito, parang per year. Ipipirmahan ka and then time to time, nagbabago yung contract mo. Kaya kung mag-extend ka pa, kunwari, pwede naman din yan every 3 months or 6 months. Di ba? Then, kung mag-extend ka pa ulit ng pagbablog, dapat gano'n. So anyway, so abang-abang tayo guys. Pero yun, yan lang po yung ating reaction video. Alright. So anyway guys,
What do you think? And please comment down below. Ako agree naman ako dun sa pinapropose ni Kuya Bal. No, ang ano ko lang doon yung kada pirma, parang medyo matrabaho, no? Ano sa tingin nyo, guys? Pero sa akin kasi, mas maganda kung per 3 months, every 6 months, or 1 year na kontra para isang pirmahan na lang. And then, gusto ko din yung kada bigay ng sponsor. So, kada bigay nila, papapirmahan din yung sponsor. Pero, naisip ko kasi, paano yung mga nasa abroad? Paano nila gagawin? Kasi medyo matrabaho yun, eh. Natalis, gagawa sila ng apps, no? Kasi mapapayo kay Kuya Bal, medyo magastos lang yon. Pwede silang magpagawa ng apps, and through that apps, pwede silang magpadala doon ng pera. At the same time, pag nagpadala sila ng pera doon, meron doon na parang online na pwede nilang pirmahan. Ang problema, yung mga ganong apps, magpapagawa ka talaga at medyo magastos yun. Pero ang kagandahan lang nun, guys, is very convenient, no? Pero kung wala pang ganon, pwede nilang gawin yung screenshot, no? Yung screenshot mismo. Pwede naman kasi yun, screenshot mo and then print mo, tabi mo sa office. Pwede yung transaction na parang bibigyan mo sila ng copy na ako po si ganito. O kaya bigay yung pangalan, ibigay yung reason, nagpapabibigay ng pera, tapos pumapayag ka sa ganitong condition, ganito ganyan. So, dapat gano'n. And then, screenshot na lang. Para sa mga nasa abroad, katibayan din naman yung screenshot, eh. Pwede yun. No? So, anyway, abangan natin, guys, yung paano gagawin ni Kuya Bal na pag-i-implement ng nagpapapirma. Pero kailangan talaga nila ito, guys. Kailangan nila yan. So, anyway, please comment down below. Ito po ang paborito nyo reactor. Ang baliw pero nakakaaliw. Ang nag-iisang Marzano TV 2.0, and to God be the glory. Magandang araw. Paalam. Yo, yo, yo! Ito na ang reactor na walang preno. Bando si Marzano!